monitor. Mabilis lang naman yung discuss. So, proceed tayo. Share ko yung monitor, no? Share screen ko. So, let's talk about the measures of position. Kasi send ko sa inyo ito mamaya, mayroon pa kayong bonus na synthetic division na kakaiba, no? Yan, ito tayo. So, again, measures of position tayo on group data. So, kapag measures of position on group data, tatlong pinag-uusapan natin, we have the quartile, decile, and percentile. So, kapag quartile, ayun yung formula natin. Divides into 4 segments. Ang K natin, maybe 1, 2, or 3. So, ibig sabihin, tatlo lang kukumputin natin kapag quartile, first quartile, second, and third quartile, or Q1, Q2, and Q3. Kapag decile, divides data into 10 equal segments, no? Pero yung K natin, 1 to 9 lang. Meron tayong D1, D2 hanggang D9 na kakalkulayin. So, ito yung formula. Nagbago lang yung denominator saka yung nasa left. So, sa percentile, divides into 100 equal payments, equal segments, 100 equal segments, 1 to 99. So, Kn plus 1 over 100. Ang divisor kapag percentile, laging 100. Kapag decile, laging 10. Ang quartile, laging 4. So, kapag quartile, tatlo lang kukumputin. We have Q1, Q2, and Q3. Kapag decile, we have only D1 hanggang D9. Kapag percentile, P1 hanggang P99 lang ang kakalkulayin natin. Okay? So, paano ba ang gamit ng mga yan? Actually, malaking bahagi ang naidudulot ng quartile, decile, and percentile measures of position sa research. Ito kasi yung mga bagay-bagay na makakatulong natin sa paghanap ng mga outliers sa research natin. Yung mga hindi dapat. Okay? And then, by grouping natin yung ating mga scores by percent. Halimbawa, ilang percent lang ako ng mababa, katamtaman, yung matataas. So, may separate natin, may segregate natin. So, ito yung sample problem natin. Measure of position under ng group data. So, meron tayong given data. Ito yung oras na nagtrabaho yung 11 employees. So, yung unang employee daw, ito no, nagtrabaho siya ng 35 hours. Second employee ng 40 hours. Yung third employee ng 28 hours. Yung fourth employee, nakapagtrabaho siya ng 45 hours. Fifth one is 30 hours. Six is 38. Seven is 50. Eight is 42 hours. Yung ninth employee, 32 hours. Yung pang-sampu ay 37. And then, sa pinakadulo, yung 11th employee, 48 hours. So, all in all, we have 11 employees. Okay? So, paano ba yung formula ng quartile? Kn plus 1 over 4. In this first question, kung ito yung mga given natin, 35 hanggang 48, dapat ang mga scores natin o ang mga number of hours na natrabaho yung mga empleyado, alis muna natin from lowest to highest. So, ayan. So, i-areglo natin yung mga given na 35 hanggang 48 from lowest to highest. Ito sila, 28, 32, 30, 32, 28, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 45 hanggang 50. So, ibig sabihin, dahil nakareglo na sila from lowest to highest, madali ko na lang sabihin na ito yung first place or first position yung 28, second position yung 30, third yung 32, fourth yung 35, fifth yung 37, sixth yung 38, seven yung 40, eighth yung 42, ninth yung 45, 10th yung 48, and then 11th yung 50. Naintindihan ba hanggang doon? Plus, open your cameras, please. Naintindihan ba hanggang doon, Rika? Anak? Opo, sir. About Cyrus. Malino ba? Yes, sir. Malinaw po, sir. So, madali na lang mag-calculate. Kapag naareglo mo na silang lahat, nabigyan mo na ng ranking. First position, second hanggang last. Okay. So, paano ba yung Q1? Yung K1, yung Q1, first quartile.
So yung K natin, kung ano yung subscript ng Q, di ba 1 yan? So ang K natin 1 din. Halimbawa Q2, ang K natin ay 2 din. Halimbawa Q3, ang K natin ay 3 din. Can you follow? So yung mga N nila, since isang problem lang naman yan, ilan ba yung respondent? Di ba 11? So lahat ng N, 11. 11 din yan. 11 din yung Q3. So paano yung N plus 1? Mag-add ka lang ng 1 kay 11. So we got 12, 12, 12. Paano yung divisor nila? Yung divisor. Dahil quartile lang pinag-uusapan, lahat ng divisor ay 4. 4. And then sa baba, 40. So mag-calculate na tayo ng Q1. Sa Q1, ang i-compute muna natin yung position. Hanapin natin yung position. Okay, no? So paano mahanap yung position? Yung QK, equal ko lang, o di ba? Kn plus 1. Ano ba yung K natin? Di ba 1? Then times, ano ba yung N plus 1? Di ba 12? So Kn plus 1. Then divide by 4. Kaya Kn plus 1 over 4. So ang nakuha ko ay pangatlo. So third position. So hanapin natin ngayon yung third position doon sa inareglo natin sa left. Hindi ba ang third ay 32? So ang sagot dito, ang quartile 1 natin, ang first quartile ay 32. Ito kasi yung third. So yun ang sagot natin kay quartile 1. Naintindihan? Gets? Rika? Yes, sir. Ano? No? Malinaw, Rika? Actually, mahirap pang magtanggal ng kulangot kaysa sa magsagot nila O tama, Cyrus, no? Okay. So, tingnan natin yung quartile 2. Quartile 2. So, equals, again, Kn plus 1. Ano ba yung K natin? 2. I-multiply ko kay N plus 1 which is 12. And then divide ko uli ng divisor na 4. Anak ko natin ay 6. Ano ba yung 6 position? 38. So, lagay ko dito equals 38. And alam nyo ba na yung 6 position na yan din yung median. Ang quartile 2 at ang median pareho lang ng value. Di ba yun yung pinakagitna kapag median, yung kanina na pag-usapan natin. So ang quartile 2 at saka ang median pareho lang ng value. Pareho silang 38. So dapat pala dito ko nilagay, no? Equals 38. So alisin ko yun doon. Yan. Okay, next. Paano naman yung quartile 3? Again, same strategy equals K. Ito yung K pala. K, then times N plus 1 which is 12. And then divide ko ulit ng 4 which is a divisor. Ang nakuha ko is 9. So ano ba yung 9 position? Ang 9 position ay 45. So yun ang sagot ng quartile 3. So ganyan lang kadali ang susolve ng quartile. Anyway, tatlo lang naman ang hinahanap natin sa quartile. First quartile, second, and third. Kaya nakalculate na natin lahat. Basta so far? Klaro ba? Klaro? Yes, sir. Yes, sir. Tayo ng decile. Ang decile, parang quartile lang, nagbago lang yung divisor. So sa decile, ang divisor natin sa lahat ay 10. So tinan nyo, no? D5, ang K natin, 5 din. D2, ang K natin, 2. Bababa ko siya, no? Kapag D3, ang K natin ay 3. Okay, so talo lang pala sila. So ngayon natin, 11 lang naman yung employees, wala naman nagbago. 11 lahat siya. Paano yung N plus 1? Lahat sila, 12. Kasi N plus 1. So paano yung divisor natin? Lahat sila, ang divisor, 10. 10. 10. Yan. Nagigets ba? Nagigets? So hanapin natin yung posisyon. Di ba equal? Di ba kay N plus 1? 5 times N plus 1 which is 12. Divide by the divisor which is 10. Nakalimutan ko yung sumobra yung ano dito. Yan. Divide ko ng 10. 6. Ano ba yung panganim? Tinangan natin yung panganim.
38. So, 38 siya. So, yung pang-anim na posisyon ay 38. Okay, so, tingnan natin. Yung D5 at saka yung Q2 at saka yung median, pare-pareho lang sila ng score. Puro sila 38. Ang D5 kasi, yan yung gitna at ang Q2. Same as P50. Yung percentile 50, ang D5 at Q2, pati median, pare-pareho lang silang 38. In advance ko na yung percentile, no? Kasi lagi silang between. Okay? So, proceed tayo ng D2. Paano kapag yung place natin may butal? Hindi eksaktong 6, hindi eksaktong 5. May decimal. So, ito naman yon. Una, calculate natin yung position, di ba? Di ba? Kn plus 1, 2 times 12. Then, divide ko ng 10. 2.4 nakuha. So, walang 2.4 na posisyon. Pero ang 2.4 ay nasa pagitan ng second place at ng third place. Ano ba yung second place? Hanapin ko muna yung second place. Ang second place ay 30. So, 30 na, no? Ang third place ay, tingnan natin ulit, 32. So, balikan natin. So, we have 30 and 32. Kaya yung mga nahanap natin, no? So, paano yung D2 value ngayon? So, calculate ko. Yung D2 equal na automatic kay 30. Pero, may dadagdag tayo kay 30 plus. Ano yung sobra sa 2.4? Di ba 0.4? Yung decimal, 0.4. At yung 0.4 ay multiply natin sa difference ng 30 and 32. So, times parenthesis, 32 minus 30. Ganyan tayo mag-interpolate. So, ang sagot natin sa D2, 30.8. Yan ang ating decile or second decile. Can you follow? Kung paano na-obtain? Clear? Malinaw ba? Naintindihan? So, Yes, sir. mababa. Tapos plus yung decimal ng excess sa place times sa difference. So, try naman natin yung D3. Okay, dito, mukhang excess na naman ito. May decimal. Okay, equal yung K natin na 3 times Q yung N plus 1 na 12 and then slash ko ng 10 kasi 10 yung divisor natin. So, ang lumitaw, 3.6. So, may excess na 0.6. So, yung 3.6 is between third and fourth place. So, ano ba yung third place natin? Tingnan natin ulit. Ang third place ay 32. So, ano ba yung fourth place? Hanapin natin yung fourth. Ang fourth place ay 35. Yan. So, 32 and 35, yung dalawa na pumapagitna kay 3.6. So, ibig sabihin, yung D3, automatic kung may 32 na tayo, yung third. Pero idadagdag natin yung, okay, ano ba yung i-multiply ko? Ano ba yung idadagdag ko dito? Ano ba yung sobra ng 3.6? Di ba? 0.6. At yung 0.6, i-multiply ko sa difference ng 35 and 32, which is 3. So, times 35 minus 32. So, yun na yung ating D3, third decile, 33.8. Pwede natin computein ng D4, ang D6, D7, D8, D9, and so on and so forth. D1 hanggang D9 lang naman yan. Naintindihan ba natin? Ang quartile at saka decile kapag ang group data. Lansangan Yes, sir. klaro? Labasero, Charles? Malinaw ba? Yes, sir. Si Binuya lang nakikita ko. Sabi, pinaka-pogi si Binuya. Oh, saan yung iba? Ipolito, asa ka? Malinaw ba ang discussion? Klaro ba, Ipolito? Chester enough? Datu Daniel, malinaw po ba? Po, sir. Kayong iba? Opo, sir. Yan. Sige, no?
So, anyway, recorded naman to. I'll be giving you a copy of this. Upload ko lang. So, punta tayo ng P50. Percentile na tayo. So, kapag percentile, ang mga divisor natin, puro mga 100 yan. 100 yan. 100 din dito. Per 100 equal segment, no? Ito, 100 din yan. Ito rin ay 100. 100, no? 35 yan. Lagay ko lang, no? 100 lahat yan. Okay. So, kumusta naman yung K? Ang K natin, P50, so 50 din. Ang N natin, 11. Wala namang nagbago. So, ang N plus 1 natin ay 12. Nasusundan ba ninyo? Sundan ba natin? So, ang K natin dito ay 25. Ang N natin ay 11. Dito rin ay 12. So, punta tayo ng P75. Ito ay 75. Ang N natin ay 11. Ang N plus 1 is also 12. Okay? So, next. Dito ang K natin ay 30, 11, and then 12. Sa 35, ang K natin ay 35, ang N natin ay 11, ang N plus 1 ay also 12. Naintindihan natin? Rian, malinaw ba anak? Yes po. Paki-open yung camera ninyo mga anak. Yes po. Okay, so proceed tayo. Calculate natin ang P50. Again, equal K times N plus 1 na 12 slash or divide ko ng 100. Ang posisyon na hanap natin ay 6. So, I think 38 din yan. Kasi ang P50, ang D5, ang Q2 at ang median, para walang lang sagot, 38 yan. So, yung 6 position natin, double check natin, 38. Ayun. So, balikan natin sa right side. Punta tayo ng P25. Ang P25 ay kamukha lang ng Q1 kasi magkamukha silang 1/4, no? Q1 and P25 are same in value. So, equals 25 times 12, Kn plus 1, no? And then, divide natin ng 100. So, makukuha natin is third place. So, ano ba yung third place? 32. So, ang sagot dito ay 32. Yung third position. So, yung P75, ang P75, ang kamukha niyan ay yung quartile 3. Paras kasi silang 3/4. Okay? So, dito tayo, equal 75 times 12. Then, slash ko ng 100. So, 9th place. So, ano ba yung nasa posisyon ng 9th place? 45. So, ang sagot natin, 9 ito, no? So, ito ay 45. Ulitin ko lang ito, no? 25 times 12 slash 100. So, 9 ay 45. So, paano naman yung P30? Isagutin natin. Equal. Hindi pala siya dito. Equal. Kn plus 1, 30 times 12, slash ko ng 100. Ang makukuha natin, may decimal, 0.6, 3.6, no? Ibig sabihin, between third and fourth yan. So, ano ba yung third place natin? Nandito pala siya. Ang third place natin ay 32. Ito siya. Ang fourth place natin ay 35. Yan. So, pwede na natin kalkulayin yung percentile 30. Equal, siyempre automatic na yung 30 plus 0.6 times ng 32 and 35 difference. So, 35 minus 32. So, yun yung ating percentile 30. We have 33.8. So, punta tayo ng P35 equal 35 times 12
slash 100. So we have 4.2. 4.2. So ano ba yung 11th and 12? Tingnan nga natin yung 11th and 12. Ah, 11th and 12. Meron ba tayong 11th and 12? Ba't 11th and 12 ito? Tingnan ko nga. Hindi ito 11th and 12. This is 4th and 5th. Yan. Error yan, no? Isin natin. Tataka ko ba nakaroon ng 10, 11 and 12. So, 4th and 5th tayo. So, ano ba yung 4th natin? 4.2 eh. So, yung 4th natin, ito pala katabi lang. Yung 4th natin ay 35. So, ano ba yung 5th? 37. Lagay ko dito, 37. So, calculate natin yung percentile 35 equals 35 na kaagad plus 0.2 ng difference ng 37 times parenthesis 37 minus 35. So, yun yung ating percentile 35. Now, for your assignment, I want you to solve for the following. No? Okay. Paano kapag ang nakuha mo 11.8? Wala namang 12, di ba? So, yung pinaka-last, yun lang yung sagot dito sa posisyon na to. Halimbawa, nakuha mo 11.8. Ang pinakasagot mo, halimbawa, percentile 99, nasagot mo 50. Can you follow? Kasi wala na eh. Wala nang higit pa doon. Hanggang 50 lang. So, 11.88, wala namang 0.88 kasi ang between ng 11.8, 11 and 12. Wala namang 12 position. So, ang last na, yun ang sagot. Dagdag lang yun, no? Baka kasi may magtanong pagdating sa P99. Automatic P99 mo, 50 na yun. Kahit nakalkulain mo pa. Kasi so far, mahanap. So, ito yung Wala pa po, wala. assignment. Send ko sa GC. Copy. Then send ko sa GC. Okay lang ba kayo? Mukhang inaantok kayo. Anyway, stop share ko na. Paki-open nga yung camera ninyo. Wala ba kayong gustong itanong? Ako rin, medyo mas gusto ko ng face-to-face kaysa sa ganito, no? Kasi kung Sir, face, kung ganito lang naman yung pinag-aaralan natin, matagal nang tapos hanggang courtesies. Tapos na yung pang-midterm natin. Okay? Question? Paula? Paula? Happy birthday to you. Ano? Tanong ka? Sir. Tanong. Ipolito, may tanong ka? Rika, walang tanong? Di na natuloy yung taking ng PISE? Tutuloy pa ba yon? Rika? Oo daw po. Oo raw Matutuloy po. na. Okay, Mary Grace, wala kang tanong na? Wala po. Ayan, patawa-tawa si Alvin Parungaw, Pogi. Tanong, wala kang tanong, Alvin? Sir, yung mga 11 po na ano, yun pa rin po yung given. Ayun na yung sagot. Kasi kapag nakakuha ka ng 11, yung last na yung nasa posisyon ng sagot. Huwag mo na mag-compute. Kasi wala namang 12 place eh. Tama? Sagad na Okay. yun. Ibig Okay sabihin po. ng sagot doon, yung 11th position, yung 50 na. Di ba nabanggit ko kanina yun? Yes po. So, doon ka lang naman maka-encounter sa percentile. Maybe sa D9 din, no? Possible yun. Yung sagad na, yun ang sagot doon. Hindi na pinag-iisipan yun, no? Okay, Alexi Clemente, okay lang ba na? Malinaw ba? opo sir. Dito. Datu Daniel, klaro ba?